Boy, mga Belags, tuturuan ko kayo kung paano nyo maayos ang inyong nabiyak na maleta. Pero yung biyak niya, tol, di mo na maayos yan. So, sinubukan kong gumamit nitong lagarin, baka hindi talaga kaya. Kaya bumalik ako sa kutsilyo. Pwede naman din grinder. Kung may grinder ka, ako tinatamad talaga ako ilabas yung grinder. Kaya okay na yan. Kung yung maleta mo naman yung sa palagay mo, kaya pang maremedyohan o maayos pa. Katulad yung sa akin, nasa utak ko kaya kong ayusin eh. Huwag ka nang bumili pa ng bago. Kasi ang dami na nating basura sa mundo. Katulad ng tiyahin mong palasimba, after ng misa, mangungupal na ulit, di ba, basura? Huwag ka nga rin palang direktang magpupokpok sa tiles mo kasi mababasag yan. Bagong problema naman yan, tol. Tsaka yung edges, nakita mo, ginanon ko, niliha ko sa bato para hindi ka mahiwa. Ayan, ganyan kalaki yung biyak. Kasing laki ng biyak ng syota ng bayan. Pero I can fix her. Sa sobrang bad trip ko, nag-claim ako. Sinabi ko, yung maleta ko worth 20K. Pero hindi ko na talaga maalala kung magkano bili ko dyan, pero around that range lang. Kasi nga gusto ko na matinong maleta yung bato-proof ba. Hindi ko naman akalain na malahok pala yung bagger bag boy. Teka, google ko yung tawag. Baggage handler ng Cebu Pacific, tangina mo! Binayaran ako 2,000. Paano makakabili ng matinong maleta niyan, putang ina? Pero syempre hindi kita mapipigilan na bumili ng bago. Eh kung kasing yaman mo naman si Ate Sara at Kuya Curly, kaya mong magpagawa ng gold na maleta, di ba? Baka nga may sarili pang eroplano yun eh. So charter plane sila. Aalagaan maigi yung maleta nila. At syempre tayo, simpleng mamamayan lang tayo, gagawan natin ng paraan, tol. Kahit ano namang lata pwede mong gamitin dito. Basta yung makapal-kapal na lata. Kasing kapal ng mukha ng mahilig mangutang. Tapos hindi na magbabayad. Tapos papakita sa'yo nag-outing sila. Ina nyo. So kanina yung color blue na hawakan, yun yung pambutas ko nito. Mga lata pang arts and crafts ko siya. Kasi artistic ako, di ba? Autistic lang. So ganito yung itsura ng ribbit. Ipa-flat mo yan para flat. Para ano ba, maganda tingnan. Kahit naman wala naman talagang titingin ng maleta mo kung pangit ba o hindi. Kasi yung ganun tao, pangit kasi yung mga ganun eh, tangina nyo eh. So gagamitin mo rin yung bala ng rivet para pambutas yan, para sakto nga sa butas yung ilalagay mo yung rivet, ganyan. Medyo mahirap siyang i-close kasi namaharang yung parang stainless na lock na yun. Luto sa ayusin mo yung design ha. Or ayusin ko na lang yung paggamit ko. So ayan na, nailagay ko na, nailapat ko na lahat ng mga lata. Nilagyan ko na ng ano, teka lang wait. Reimbursement sana gusto kong sabihin. So ginugel ko, reinforcement. Sobrang tibay na maleta ko, pwede nang ihataw sa baggage handler. Yung mga crack yan, tatapalan natin ng epoxy. Kasi na-discover ko yung epoxy, sobrang tibay nito, boy. Siyempre, para hindi masyadong barubal yung itsura ng mga lata, i-sprayan natin ng color. Tsaka, alam yun, sipitan mo yung itlog mo yan eh. Yung tela lang, sipitan mo para hindi malagyan ng pintura. Hindi rin naman makikita yan sa loob unless siyempre x-ray, diba? Tapos na-discover ko sa desk pala, yung mga, diba doon may i-check-in yung baggage mo. Chine-check nila kung anong kondisyon ng maleta mo. Tapos kunyari may sira sa ganyan-ganto, i-encircle nila yan. Tapos sasabihin nila, te, yung ganto mo may sira ganyan-ganyan. So ito, chinekin ko to. Hindi naman nakita ni ate ang aking mga reinforcement. Hindi ako bibili ng bago hanggat kaya kong ayusin to. Yun lang, bye!